Jing, alas 10 na. Sabi ko pa naman, aayusin ko buhay ko this week. Napakabango. Gatas. Ala, namuuna. Medyo palpak. Ginaya ko kasi yung method ni ate. Hindi ko nagaya. Kalimutan ko magsasalita nga pala ako. Meron akong papakita. I really like my hair though. Tapos hindi siya kainitan. As in, pag bagong ligo ako, hindi na ako pawis na pawis. Kapag not only do I not act my age, pero at least I also don't look my age. Naalala ko, nung high school ako, lagi ako na-offend. I mean, I try not to kasi kung ganun talaga itsura ko very matured looking kasi ako with sharp features, alam mo yon. So, lagi ako napagsasabihan na I don't look my age nung mga panahong teenager ako. Pero ngayon, ang mga sinasabi na sa akin ng mga tao, mukha daw akong ano lang, parang college. I'm no longer in college. Ta-timelapse ko na lang ha. Pag hindi ko to ginawang YouTube content, hindi ako mag-aaral. Kasi sobrang tamad na talaga ako mag-aral. As in, sobrang I'm just looking out for future Trish. A few days from now, Trish. Kapag Monday ngayon, no? So may schedule na ako ng dapat kong aralin until Saturday. And then yung exam ay Sunday, 9 to 12. Galingan natin. I'm in my studying gear. Meaning my sister's t-shirt. Tas sarili kong shorts, tapos salamin ko, tapos relo ko for the timer. Noong boards era, hindi ako na-encourage na mag-time kapag nagre-review, pero ngayon na-encourage na ako kasi parang mas napakabilis ng pangyayari. Mahina kasi ako sa mga reasoning stuff. I really have to practice yung time-bound na pagsagot. Abstract reasoning, tatapusin ko yung matagal ko nang hindi natapos kasi nga kung ano ginagawa ko sa buhay ko. Okay, let's go! Thank you, Mommy. Jing with Mr. Koala Bear without nose. Sino kaya may kasalanan? Magkaroon tayo ng saglit na meeting kasama si Jing habang nakihilamos si Jing. Kung tatanungin niyo ako, ayoko na mag-aral pero kasi medyo tinatry ko na rin kasi talagang maging disiplinado ulit kasi napakahina ko talaga sa abstract reasoning. Yun lang masasabi ko sa inyo. Para kasing akala mo ano lang yan, square, pero meron talagang mga kakaiba. Makapikit lang muna saglit. Dapat pala kasilyo muna. Okay, tapos mag-iinit ako ng... Ay! Diyos ko po. Hello. That's what you call a triple-decker bus. Okay. Ano na ngayon? April pa ba? Naalala ko nung sorry. Ang utak ko talaga. Alam mo yun, saan siya napupunta. Pero sabihin ko lang, sakit ng to, promise. Kasi nagpapa-home service kami sa vet. Tapos parang tinanong nila kung kailan birthday nung isa naming aso. Tapos sabi ko, uy, malapit na pala. March 16. March something. Sabi ni Doc, Ma'am, April na. Tapos sabi ko, I am so disoriented. Okay, anyway. So, April 30 yata ngayon, 29. Basta Tuesday. Ay, mag-aaral ako ng reading comprehension. May pag-asa pa naman pala ako. Grabe, ganito pala. Wow. Hindi, natatawan lang ako sa itsura ko kasi grabe pala talaga pagkalosyang ko, no?
Medyo proud naman ako sa sarili ko kasi I answered siguro 150 items of reading comprehension. Alam mo, ang reading comprehension, sa totoo lang, madali lang yan eh. What makes it hard? Ika nga nung reviewer book, what makes it hard is its placement. Kasi noon hindi ko napapansin na, lagi nga nasa dulo. Pero ngayon ko na-realize na, lagi nga nasa dulo. Parang tinetest yung abilidad natin na makakomprehend pa rin kahit pagod na. And then yung time pressure. Kasi kung isipin mo, madali lang ang reading comprehension. Di basta ba't basahin mo eh. Alam mo yun? Paliguan natin ang napakaraming gulay. The best talaga magsinigang sima. So, thank you, Mommy and Ate Emmy. Okay, time to hitty-witty. Hitty... Tissue, nilipad! It happens. Nasaan na kayo si Jiggy Bear? Jiggy Bear, so fluffy. Kailangan hugasan natin yung sinigang kapataas. Mali ako nang naaral. Akala ko it's reading comprehension day. Ang nasa schedule ko pala quantitative reasoning daw aaralin ko ngayon. Nakatapos ko na sa reading comprehension. Hindi ako mag 2 subjects a day, okay? So magbabasa na lang ako bilang reading comprehension part 2. Kapag nagbabasa nga pala ako, wait lang, may papakilala pala ako sa inyo. This is Clippy. Clippy the speaker. Hindi ka makakatulog ako sa to lang. Napapadalas yung pag naihi ako o naliligo, lagi siya nasunod sa banyo. Thank you, Mommy. Ubuhos ang kamatis. Tomatoes. Tomatoes! Mag-9 na. Parang ayoko mag-aral sa to. I feel so empty. Parang ang gusto kong gawin sa quantitative reasoning ay just memorize yung mga formula and not answer anything. Kumbaga, ayoko mag-practice. Parang gusto ko lang alalahanin yung mga bagay-bagay. I'm just not feeling it. Kaligo na ako. Triple-decker bus. Tomatoes. Kasi natin yung blinds. Kasi yung pinapakita ko yung pag-set up ko ng sunlight. Hindi ako yung nag-set up ng sunlight. Desisyon nyo ng araw. Ay, ibig sabihin ko yung pagpasok ng sunlight sa kwarto. Ako ang may desisyon nun. Talaga mas bagay sa akin maikli buhok, no? Aminin yung lahat. Bakit i-jiggy po eh? Pag-ising ko, no? Babasain ko yung mukha ko ng kaunting tubig. Tapos, kumbaga maghihilamos pero hindi talaga. Tapos magmumumog, tanggalin ko retainers ko, babanlawan ko retainers ko, ganyan. So, before I do that, syempre, tatapakan ko yung bathroom mat, no? Pagtapak ko, lumubog ako kasi basang-basa. Kaya sabi ko, basahin pajama ko. Kakagising ko lang. So, parang takang-taka ako. Sabi ko, hindi naman natulo yung bidet. Hindi rin naman natulo yung toilet. Parang wala namang akong... ano yan, jig-jig. Ewan ko, basta pagising ko, basang-basa talaga. Tapos yung isang doormat, dalawang doormat yun, no? Yung nasa may, kung saan ako nagmumumog. Kasi I use the tub as my sink. Kasi yung mismong sink, lalagyan namin, hindi ko sasabihin, kung ano nakalagay doon sa totoo naming sink, hindi ko sasabihin, no? Tapos yun nga, yung doormat na malayo doon sa dalawang doormat na basang-basa, parang medyo basa din. So sabi ko, while I was sleeping, bumahaba. Where did the water come from? Alam mo, hindi rin naman umulan kagabi. So inisip ko, did I sleepwalk last night? Kasi nung kabataan ko, I used to sleepwalk. Mag-mic na kaya ako na parang dami ko sinasabi. Sige, wait lang. Where is my microphone? Okay, hello. Sorry. Asa na tayo? Excuse me. So sabi ko, wala ata ako sa mood ma-bad trip ngayon kasi sa totoo lang, I'm so down. I'm just so down, okay? So wala ako sa mood ma-bad trip o magulat. So parang yung gulat ko mga 1 second lang. Tapos sabi ko, okay, so what do I have to do? Diyos ko po, akala ko may nakasabit dun sa pinto na hindi dapat nakasabit dun sa pinto, no? Babalik lang tayo sa basics na yung formula ng arithmetic, geometric sequence. Para kasing puro ganun yung mga nakikita ko. Area, perimeter, volume. Tapos parang may basics din ng trigo. Although wala na akong natatandaan sa trigo, I just know na a triangle has 3 sides. Pwede siyang equilateral, isosceles, or scalene. Yung mga ganun. Pero hindi ko na Wait lang. Joke lang. Hindi ba jom yun?
Tapos, ang try ko, yung mga cousin towa. Diyos ko po naman. Pero wala na ata ako natatandaan. And then, why am I so down? No? Ewan ko. It really be like that sometimes. Kumbaga, hindi mo alam bakit ka sad. I'm not even sure. Am I sad? Sa totoo lang, I don't think I'm sad. Pagkatapos ko siguro mag-aral, I'm just gonna read. Parang I don't wanna exercise. Medyo napatawa naman ako today kasi I like it when people send me vlogs. Yung mga, halimbawa, may napapanood akong stories sa Instagram, no? Tas vlog nila, o kaya them showing pictures of places. I really like my Adam's apple, though. Sige, ganito ako magsasalita. Oh! I feel better. Kaya I really like talking kasi parang nag-ground yung sarili ko na, why am I so down? Wala naman akong dapat alalahanin. Tapos yung mga inaalala ko, it's just hindi naman sa nilalang ko yung mga hinaharap ko ngayon. Pero kumbaga, I mean, it's not that bad. Alam mo yun, it really could be worse. Thank you for listening to me. Here's my Adam's apple. To, mula grade 4 ako nandyan na yan. I don't know. Is this my white hair? Wow, nagpakita siya sa akin. I love my white hair. Ko po. Nag-a-alarm yung alarms ko ng mga 2 hours. Ay, logic day today. Hindi naman agad nagpapanik kasi I just have to rememorize stuff. Roommate! Kikilos na. Kayang surprise sa akin ngayon ang banyo. Hanga nga ako sa sarili ko na nasustain ko yung... Although hindi ako sobrang disiplinado this week, pero nasustain ko yung disiplina ko ng medyo matagal. Kasi nga, like what I said, di ko na kaya. It's just not me anymore. Wow, hindi basa. Hindi pag-iinit ang ulo ko. Syempre hindi basa kasi nga pinatay ko yung main water switch dito sa toilet. I didn't have a nice dream. Natin bumalik si Jingjing. Umihi siya eh. Hi! Nagpapaaraw muna, oh. January pa lang, sineseryoso ko na logic. Doon ako pinakamahina. Wala kasi akong ganun eh. So ngayon, uulitin ko na lang siya. I-re-recite ko na lang yung mga bagay-bagay. Refresh, ganyan. Feeling ko kasi, logic and common sense are different. Diyos ko po naman, anong sabi ko kahapon? Kosintowa. So napaghalo ko yung ko, O over H, sin, which is yung sign. Tapos, alam mo, I'm sorry. Kaya nga tayo natututo, di ba? Alam mo, kaya ako hindi tinatanggal yung mga mistakes ko while I'm filming. Kasi, ang natural response kasi ng tao is to be embarrassed when they're wrong. O kaya, yung magiging defensive agad kasi people don't like to be wrong. Okay? Pero kasi, it's inevitable. Alam mo yun, magkakamali at magkakamali ka. So, parang ang gusto kong ituro sa'yo by not cutting my mistakes out, kumbaga, it's fine. Pero you have to acknowledge your mistake. Alam mo yun? So, sorry kung nag-exam ka kahapon sa Trigo tas ang nilagay mo Kosintowa. Sorry. Parang kailangan mo maging komportable. What matters more than the mistake is how you react. Kung paano yung attitude mo when you try to, halimbawa, fix it, o kaya try to undo it, kung undoable siya, o kaya how to take accountability for it. Alam mo yun? Still wearing my favorite colors today, but I'm not down anymore. I'm good. Actually, excited na akong matapos yung live. Ito naman na technique para makapagsagot ng syllogisms mentally. Kasi yung exam kasi namin, bawal ang scratch paper eh. And it's hard to draw circles kung ang pwede lang sa'yo ay yung text edit. Labelan mo yung bawat region dun sa 3 circle. Lagyan mo ng number or letter. May imagine mo alin yung shaded, alin yung lalagyan mo ng X, ganyan. Ang dami kasing pwedeng maging itsura ng Venn diagram eh. So, I really don't advise memorizing it. Alam mo yun, kailangan talaga Kosintowa. Diyos ko po naman. Ilang beses ako nasipa nitong roommate ko kagabi. I don't like my dream again. I'm so sleepy. Napakabango ni Jingjing. Itong-ito ako, kung nandun mo sa itlog ko, kung prito ba akong laga ba, kung nakagawa ba ng corned beef, kung matikilat ba ako, kung gusto ko na yung battle. So, medyo sumakit po ako sa sarili ko. Ito na lang ang ending. Mga tirang yogurt stuff, baby. Medyo bad trip ako. Pinanood ko kasi yung mga vlogs ko na na-upload ko na sa YouTube. So, most probably, more than 50% of the views, ako lang yon. Hilig nga kasi ako mag-rewatch. So, nung almusal ko, wala kasi ako mapanood sa YouTube. I was debating whether I watch general knowledge stuff kasi mahina ako doon. I'm not a very aware person. Kumbaga ako yung
I'm not proud of it, pero kasi at the same time, bro, ang liit lang ng utak ko. Kapag hindi ko na kaya mag-absorb ng ibang bagay outside myself. May pagkamakasarili, pero inaamin ko, hindi ako maalam sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran, sa mundo, sa Pilipinas, politics, sa sports, sa world health stuff. Generally, wala akong alam. So, this is, kumbaga, itong topic na to sa LAE. Wait lang, pupunas ako ng pawis ko. Mga current events or past events na people are expected to know. Yan ang pinaka-weakness ko bukod sa logic. Kasi I only study what is required of me to study. Kumbaga, hindi ako yung nagpa-participate sa mga discussions about politics. And most of the time, if you ask me, wala akong alam talaga. So, halimbawa, tanungin ako sa LAE, who is the second president of the Philippines? Sige, hulaan natin ngayon, ha? Di ba ang first president si Emilio Aguinaldo? Si Manuel Quezon ba? Hindi ko alam. Yung mga ganon, o kaya, halimbawa, tanungin nyo ako na, baka mas may alam pa ako sa mga yung mga trivial questions like yung mga series. Ilan ang naging Gossip Girl sa Gossip Girl? Yon, masasagot ko yon. Wait lang, bilangin ko ha. Wait lang, baka pala mali ako. Pero I can give you 2 names, but I won't do that kasi panoorin mo na lang. Although, honestly, sa totoo lang, manood ka na lang ng iba kasi masyadong toxic ang Gossip Girl. Ang general knowledge kasi, sa sobrang general niya, you really don't know what to study about, and sa totoo lang, wini-weigh ko yung pros and cons. Should I study? Kasi alam ko naman sa sarili ko na the likelihood na maaral ko yung lalabas sa exam, sa dami-dami ng general knowledge topics sa buong mundo, is slim. So parang why would I waste my time kung iba-vibes ko lang din naman, 'di ba? So I'm thinking if I should study or mag-edit na lang ako ng vlogs or just read a book. Bad trip ako kasi upload ko yung mga YouTube videos ko na naka-upload na, no? So parang ang aga-aga napagod ako sa ang dami ko kasi sinasabi, alam mo 'yun? Most of the time, I'm amused. Pero today, medyo nairita ako kasi sumakit ulo ko sa sobrang dami kong sinasabi. I'm celebrating 5 subscribers day today. Pero let's say you ask me, how many hearts does an octopus have? 3. Alam mo, mananahimik na ako. Grabe, sayang na ako ng oras. Tapos na kami maglinis. TV time. TV time. Napaka-cute naman ng kasama ko oh. At cute din to, oh. Oh, teka, wag ka naman umalis agad. Bro, this is the life. Tapos kung magtrabaho bilang isang YouTuber, although mamaya magkatrabaho ulit ako. Tapos kung mag-aral bilang isang aspiring law student. Pagtapos kong maglinis bilang isang anak. Pagkatapos kong paliguan ang aming aso bilang isang alagad. Tapos ko paliguan ang sarili ko as I should. Now I'm relaxing and watching. Bagong ligo yan, si Bossing. Tapos ng aking snack party. So, ang next na party, kasi I'm a party girl, no? Movie party with my mommy. Alam mo, papakita ko. Kita mo yung namumula-mulang yon? Yan, yung namumula-mulang yan. Sabihin yan, wala kang internet. Kailan ang exam ko sa UP? Bukas. Ang exam ko sa UP, online. Kailan babalik ang internet? Sa Lunes pa yata. Pero hindi ako nagpapanik kasi meron naman akong data. So, kung saan-saan lang ako napunta. Ay! Sorry. Bukas na yung lae ko, wala pa rin kaming internet. Kain pa tayo ng mani. Kasi gutom na ako. Grabe. Diyos ko po, buti na lang nagising ako. Thank you, Lord. Internet na. Let's go. The setup. Upo. Tapos na mag-exam, ang masasabi ko lang ay inawala yung internet ko habang nag-exam. Parang 10 minutes na lang yata yung exam ko o 13 minutes. So, na-disconnect ako. Wait lang, i-email ko muna sila to inform them. Gusto nyo ng post-exam dance showdown? Pero alam mo, kahit parang like, sobrang last minute ko nang napaupo dito. As in, saktong-sakto lang yung upo ko dito sa start ng exam. Hindi ako nagpanic nung buong exam. Kahit sobrang wala na akong oras, hindi ako nagpapanik. Cause I was blessed by the grace of God.